Habang tumatakbo sa panik ang buong market, isang kumpanya ang gumawa ng kabaliktaran. Gumastos ng $2 bilyong para bumili ng Bitcoin sa loob ng isang linggo. Ang strategy ni Michael Saylor ay nagdagdag ng halos 25,000 Bitcoin sa balance sheet nila. Itinaas ang total holdings sa mahigit 800,000 coins, isang pribadong kumpanya na ang kumokontrol ng mahigit 4% ng lahat ng Bitcoin na malilikha. Ito ang pinakamalaking corporate bet sa isang digital asset sa kasasahan ng pinansya. Ang pagbili ay nangyari habang ang Bitcoin ay nasa $76,000 at ang Fear and Greed Index ay nasa 28 lamang. Hindi nagbabago ang strategy ni Saylor, bumili kapag natatakot ang iba, hawakan ng walang hanggan. Anim na sunod-sunod na linggo, ang institutional money ay dumadaloy sa Bitcoin ng walang tigil, naputol na ang streak at hindi magaan ang reversal. Ang crypto funds ay nagtala ng net outflows na $1.70 billion noong nakaraang linggo, ang pinakamatining weekly decline sa ilang buwan. Ang Bitcoin ETFs ang pinakaapektado dahil ang tension sa pagitan ng US at Iran ay nagpalitaw ng risk-off selling. Bumaba ang Bitcoin sa $76,000 habang ang Fear and Greed Index ay bumagasag mula 48 hanggang 28. Ang tanong ngayon ay kung ito ay pansamantalang shock o simula ng mas mahabang institutional retreat. 6 na linggo ng pagbili ang bumuo ng sahig. Isang linggo ng pagbebenta ang naglagay ng bitag dito. Isang crypto exchange ang gumawa ng paraan para matrade ang shares ng mga kumpanyang hindi pa nag-IPO kasama ang SpaceX. Naglunsad ang hyperliquid ng marketplace na HIP-3 na nag-aalok ng perpetual contracts sa pre-IPO companies, nagpapahintulot sa traders na mag-bet sa future price ng SpaceX, OpenAI at Anthropic. Hindi tulad ng traditional pre-IPO markets na nangangailangan ng accredited investor status at minimum na $100,000, bukas ang hyperliquid sa sinumang may crypto wallet. Inasahang mag-IPO ang 3 kumpanya sa loob ng 12 hanggang 18 buwan. Ang launch ay nagtulak sa token ng hyperliquid patas habang bubabagsak ang crypto market. Ito ang pinakamalinaw na halimbawa ng DeFi na gumagawa ng hindi kayang iabot ng traditional finance. Mag-subscribe na!